Okay? Again, ang pag-aaral po natin will be coming from Matthew 26, verse 34 to 35, and then we'll jump to 69 to 75. Are you there? Amen. Okay, so tayo po ay magbasa in verse 34 and 35. Begin. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. In verse 69. Now Peter sat without the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also was with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied that oath, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech betrayeth thee. Then began he to curse and swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept Peter. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito to give us another day, another chance magkaroon po, Panginoon, ng pagninilay-nilay, pagsusuri sa aming sarili through your words. Salamat po sa pag-iingat mo in the past week. Ikaw, Panginoon, ang muli pong magpatawad, magpasensya sa aming mga shortcomings, sa aming mga transgressions, sa aming mga pagkakasala, O Diyos, mga bagay na hindi mo po nagustuhan, na nagawa, nasabi, o naisip namin, ay patawarin ninyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming gagawin pag-aaral, that you remind us once again yung kahalagahan po ng pagiging tapat sa iyo. Muli niyo pong ituwid ang aming baluktot na kaisipan, itama ang maling pamumuhay, at gabayan, Panginoon, sa tamang daan. Tulungan niyo po ang mga salita mo, kaming lahat ay matuto ngayong umagang ito. Gamitin niyo po ako mightily. Ang banal na Espiritu po ay mabisang gumawa muli sa puso ng bawat isa at maging source of encouragement, enlightenment, and empowerment, Panginoon, ng aming pag-aaral. Maraming pong salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So this morning, ang hirap kasi every time I teach this story, gusto ko talaga siyang maunawaan ninyo. So I prepared a short video or clip regarding the story of how Peter denied Jesus 3 times. Okay? So ito na po. Ano mula para hindi tayo tapos pakiano mo yung volume volume ng mismo speaker. Yan. Kaya mo agad pagkalakas. Starting well. This man too was with Jesus. Woman, I don't even know him. I saw them together. Yan, yung una. Dito ko dalang ko. Wala ni tata. I-record. Your uncle, sir. How does it feel to look after someone? You are one of them too, but I am not. Pangalawa.
There is no doubt that this man was with Jesus because he's also a Galilean. Go away. I don't know what you're talking about. Okay. Lang yun. Easy lang. Mababawasan pa tayo ko dyan. Okay. So, yung pong ating pinanood ay nagpapakita. Though hindi siya eksakto kasi movie adaptation yan eh. Okay? Pagpapakita on how Peter denied Jesus 3 times. Hindi lang pinakita sa video na before that, Jesus was in the near time na siya po ay aarestuhin. At dito po sa ating text, kung inyo pong babalikan dyan, sa verse 34 and 35, sabi ng Pedro, si Peter po kasi, siya po yung medyo kilala bilang atribido. Siya po yung kilala bilang bida-bida sa terminology ng mga millennials ngayon. Siya po yung laging gusto niya, siya yung center of attraction. At sa paningin po ng Panginoong Jesucristo, gusto ni Peter na siya lagi yung nakikita. Na para bang sa kanya pong pakiramdam na hindi na po siya matitibag, hindi na po siya mayayanig, hindi na po siya manghihina in the sense na kasi dikit naman ako sa Panginoon eh. So, I'm always with God, then what anybody can do to me. Na para bang si Peter, ang problema niya, minaliit niya ang kaaway. Minaliit niya yung pwedeng gawin ni Satanas in his life na para bang, Panginoon, mamamatay akong kasama mo. Of course, kung magiging totoo naman tayo sa bawat isa natin, alam naman natin na hindi naman natin kaya na gawin yung ginawa ni Peter na maging kasi loyal tayo sa Diyos. In fact, sa usapang loyalty, hindi nga natin masabing loyal man lang tayo sa Diyos. Diba? Bagamat alam natin, iniisip natin that we love God, we are here, we go to church every Sunday because mahalaga sa atin ang Panginoon, we study His Word, lagi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, sensitive po tayo, nagpe-pray naman tayo na merong talagang Diyos na nakikinig sa atin, but in totality, alam naman natin that we too denied Jesus. Nakakalungkot na minsan, simpleng bagay lang, dinedenay natin ang Diyos. Alam niyo, nagsusumigaw ang katotohanan sa puso natin. Pero maraming pagkakataon sa buhay natin na alam natin yung dapat, pero hindi natin ginawa. Who are we to judge Peter? Alam niyo, sabi sa Panginoon sa kanya, ngayong gabing ito, Pedro, sinasabi ko sa iyo, na bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo ako ng 3 ulit. Tayo, ilang ulit na natin kinaila ang Panginoon? How many times you have the chance to tell the lost the gospel, but you denied that person of the gospel? Last week, alam niyo po, nung habang ako'y nangangaral doon sa Tansa, sa mga oras ng alas 3 hanggang alas 5, sabi ko, ano na kayang ginagawa ng mga miyembro doon? Nag-soul winning kaya ang mga yun? Pumayo kaya sila? At dumating sa akin, sabi nga, oo, nag-soul winning naman, nag-tracts giving naman. Ha? Sabi ko, salamat sa Diyos. Sa lahat na nag-soul winning, tanong ko to sa inyo. May mga pagkakataon ba na gusto man na-share pero nahiya? May mga pagkakataon ba na alam mo gusto mo nang ibahaginan yung tao eh. Pero dahil nahihiya ka,
O ngayon, mamaya, may chance uli. Lalabas tayo para maghanap naman ng mga bata. So parang ang konti dito. Kasi talaga doon sa mga area, sa mga depressed areas, mas maraming bata. Alam niyo naman yung factory, doon talaga eh. Kaya lang nandito tayo ngayon. Ito yung lugar na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Supposed to be, we are dapat doon sa may pasong saging, doon lang sa may tamandi. Dapat doon tayo, doon sa lupa doon. But God didn't allow it to happen. Nilagay niya tayo dito. And I was thinking, Lord, bakit? Ano yung rason mo? Bakit mo kami nandito? We don't wait for the reason. We will find the reason. And if we found God's reason, then we will pursue God's plan. Kung tatanungin tayo, ano yung ginawa ni Peter sa Panginoon? At haharapin mo si Peter sa langit, what are the first words you will say to the man that denied Jesus 3 times? Peter, bakit mo ginawa yun? Bakit mo dinenay ang Panginoon? Sabi mo pa, mamamatay ka. Sabi sa verse 35, sabi ng Pedro sa kanya, kahit mamatay akong kasama mo, hindi kita ikakainin. Ganon din naman yung mga disciples. Alam nyo, medyo, baka naman sabihin ni Pedro, masyado ko siyang tinitira dito eh. Lahat po ng disciples, ganon din naman yung sinabi. Pero nung time na si Jesus po ay nasa kamay na po at siya po ay bibigyan na ng unfair trial, si Peter lang naman yung nandun. So medyo, kumbaga, si Peter, among the disciples, siya pa rin naman yung medyo mas angat kasi nandun siya eh. Ang problema natin kay Peter, yung disciples na iba, hindi naman dinenay si Kristo kasi hindi sila nagkaroon ng pagkakataong i-deny si Kristo. But Peter was there and was denied Jesus 3 times. O, kagabi ha? Bakit ka na naman napuyat? Sino yung tulog na ng alas 9? Mo? Almost. Sino yung tulog na ng alas 10? Alas 11. Alas 12, gising ba kayo? What the? Ikaw di na tinatanong eh. Dala na akong tanungin ka eh. Siyempre, nang bababae ka pa ng mga alas 2. Imagine, okay lang naman. Kung kaya mo naman bumangon ng alas 6, wala problema tayo dyan. Amen. But how many of us are already awake at 6 a.m.? Amen. Almost 6. Awake or did not sleep? Okay. 7, 5:30. 8, 9. Sino yung tulog pa kayo? Alam nyo, ito eh. Ha? Wala naman talaga sa Diyos at never na magiging sa Diyos yung problema. Yes. Hindi naman ang Diyos yung problema, bakit dinenay? Hindi, kasi sinabi ng Panginoon na pag dinenay ni Pedro si Jesus, kaya naman dinenay talaga para mangyari yung propesya. May mga nagsasabi niyan eh. But God and Jesus, or Jesus rather, has nothing to do with Peter denying Him. Yun po talaga si Pedro. Nilabas lang ng Panginoong Jesus kung sino siya talaga. Yun talaga po ang persona ni Pedro. Na pagdating ng oras ng problema, kanya-kanya tayo. Ngayong umagang ito, sino sa atin ang naniniwala, pastor ako, dininay ko ng Panginoon. Maraming beses. Amen. Ako lang ba? Amen. Tingnan ko ang kamay ng mga nagsasabi, pastor, dininay ko ang Panginoon. Maraming beses na. Magkakasama pa na tayo. Amen. But, mga kapatid, this is not a laughing matter. Actually, kung ang Panginoon ang titingin sa'yo ngayon, yung tingin kanina ng Panginoon, yung ganung tingin, magkamat artista yun, hindi yun ng Panginoon. Yung ganung klaseng tingin, naalala na lang ni Pedro lahat after Jesus look upon him.
Imagine the feeling when Peter heard the cock crow. Kung narinig ni Pedro yung pagtilawak ng manok, ano sa tingin niyo yung naalala niya? Di ba yung pagbibida-bida niya? Nasabi niya, Panginoon, mamamatay ako kasama ka. Hanggang nung tumilaok yung manok, naalala niya lahat. At sa pagkakaalala niya ng lahat, sabay tumingin siya sa Panginoong Jesucristo. And when Jesus looked at his eyes, imagine the agony that Peter felt at. Ngayon, kung kayo ng Panginoong Jesus ang mag-eye to eye, anong mukha ang iyong ihaharap? Diba ang daming tanong? Siguro itatanong sa'yo ng Panginoon sa mga tingin niya, ang mga tanong na magpapap sa isip mo. Anak, anong kasalanan kung ito po ginawa yun? Anak, bakit? Or anak, ano ba yung kailangan kong gawin para kilalanin mo talaga? Alam niyo po, nakalulungkot isipin, hindi man natin verbally, kasi tatlo yan eh. We can deny Jesus verbally, tulad ng ginawa ni Peter. We can deny Jesus by actions. Maraming beses yan madalas. And we can deny Jesus by heart. O diba? Ang dami mo ng maling choices. Alam na ng mananampalataya yung tamang daan. But because of they love it too much, they choose it even it is wrong. Kahit mali. Alam nila yung tama, alam nila yung gusto ng Diyos, alam nila sensitive sila sa kalooban ng Panginoon, but they choose it. Still, they choose it. They deny the truth and believe in a lie. And what happened? Peter suffered. Kaya ngayong umagang ito, tingnan niyo po ito. Denying Christ. Yan ay yung title natin. Denying Christ. Pag kinakailan mo, tuwing kailan mo kinakailan ang Panginoon, ano ang nangyayari pag kinakailan natin ang Panginoon? At ano ang sasabitin natin pag kinailan natin ang Diyos? Alam niyo po, sa Bible, napakarami pong talata ang tumutukoy na pag kinailan natin ang Diyos, ay ikakailan niya rin tayo sa harap ng ating Ama. Diba? Simple gesture of denying Jesus was you are having a hard time to pray in front of other people. Sino dito ang walang nararamdamang hiya pag nagpe-pray habang kumakain sa labas? At least meron tayo. Diba? Kakain ka sa labas, for example, kumain kayo ng kasama mo na unbeliever or something, or ka-work, or ka-office, classmate sa Chowking, and you know you need to pray. But do you pray? Minsan nga nakakalungkot kahit yung lemon square cheesecake mo, hindi mo napag-pray. You are in a remote area, alam mo naman na walang nakakakitang believer, ikaw lang at ang mga taong nakakakilala sa'yo, and because of ayaw mong isipin nila na banal ka, santo-santita ka, or something ka, you just don't pray, or you just pray, but silent. How many of us pray aloud? Hindi naman gano'n. Hindi ko naman sinabi pagsigawan nyo yung panalangin na, Panginoon, salamat po sa pagkain. Habang nasa Jollibee ka, tapos binobroadcast. Salamat po sa burger steak, sa fried chicken. Hindi ko naman sinasabing gano'n eh. What I am telling is this. Silent or aloud, God looks at the heart. Amen. Nagpe-pray ka eh. Nagpe-pray ka. Iba naman yung nagpe-pray, nagpapasikit ka kasi ayaw din naman ng Panginoon na para tayong mga Pariseyo. Diba? Eh pinaririnig natin sa lahat yung kabutihan natin na parang mga self-righteous tayo. But ang point po natin dito is pwedeng nagpe-pray ka aloud pero hiyang-hiya ka at binibilis ka. Panginoon, salamat po sa pagkain, salamat po sa biyaya, salamat po sa bigyan in Jesus' name. Pwede yan. Yung iba naman silently na lang. Most of us do this eh. Aminin ko, minsan, naiilang ako sa ganun. Bakit? Baka paggising ko, wala na yung bag ko eh. Opo.
Kaya minsan, pagka sa labas naman at kumakain, nagpe-pray ako. Or, hahawakan ko na lang, yayakapin ko na lang yung gamit ko. Yung cellphone ko, kaysa manakawan ako. Kasi alam mo naman na magnanakaw. Kahit nananalangin ka pa, hindi ka na mapapaligtasin yan. Oh, yun, medyo parang prayer pa lang yun. Dinedelay na natin. Eh, paano pa po yung alam nyo may prayer meeting, di kayo ma-attend? Hello! Hi! Oh, diba pag dinay, alam nyo may prayer meeting dito eh. Tapos di kayo ma-attend, oh. Sabi ng mga miyembro, namimiss ko na si Pastor Jim, ah. Okay, so denying Christ. Paano po natin ito nagagawa? Number 1, we deny Christ when we live in our own terms. When we live, kung tayo po ay nabubuhay ayon sa ating mga sariling kagustuhan. In our own terms. Ha? Pansinin niyo po, yung confidence ni Peter sa verse 33, sabi ni Pedro sa Panginoong Kristo, ang lahat ng tao, Panginoon, sasaktan ka, pero ako hindi ako ma-open sa iyo. Ganda, no? Parang ganito yan eh. Parang lalaki, sinabi sa babae, alam mo, ikaw lang, wala nang iba. Wala na yatang naniniwala doon eh. Ganun din yung kay Peter. Sabi niya, Panginoon, mamamatay ako kasama mo. Alala nyo? Ano naman talaga si Peter eh. Sa lahat ng disciples, siya lang naman yung namutol ng tenga nung maresto sa Jesus Christ, di ba? Pangalan nun, si Malchus. At alam nyo ba na yung isa doon, yung lumapit kay Peter? Sigurado ko, kasama ka ni Jesus eh. Kasi Galilean ka eh. Yung punto mo, Galilean. Sabi ni Peter, boy, di ha, napamura na siya eh. Oo, kasi sabi nung sa verse 74, he cursed. Napamura na. Alam nyo ba kung sino yung lalaking yun? Kamag-anak ng Malchus. Na pinutulan niya ng tenga. Kaya tinuro siya, ikaw, alam ko kasama ko. Napanood niya naman kanina, hindi ah, ogag ka ba? Manamang yun yung sinabi niya, hindi natin alam, kasi he cursed. Napamura siya sa takot. Tingnan natin na, when we live in our own terms, how many of us can say, Pastor, ako po ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Ngayon, I'm sure of that. Taas nga kamay. Napakataas, ano? Nakakalungkot pala tayong lahat. Kasi nandito tayo, Kristiyano tayo, ligtas tayo, pero hindi naman tayo pala nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Isa tayo nabubuhay. Lagi niyo pong tatandaan ito. When you put yourself according to God's plan, prepare to die. Di ko alam kung nabasa niyo na yung trail of blood sa baba. Para alam niyo ba, pinapakita no? Kung paanong namatay yung mga mananampalataya for the sake of Jesus Christ. Tapos ito tayo, pa-electric fan lang. Sarap ng buhay, makupaw ka lang din. Tapos pag soul winning pa, tamad tayo. Oh. Pag sinabi outing yan, tignan ko nga mga gising nyo sa outing. Baka mamaya sa day of Thanksgiving, alas 5 pa lang, gising na kayo ha. Ako. Oo, Pastor, kasi malamang kasi overnight tayo. Hindi ako matutulog. Kahit mo walang outing, hindi ka natutulog. Pansinin po natin mga kapatid. Who among us live, sino po sa atin ngayon ang nabubuhay ayon sa mga sarili mong terms? Do you believe in God's terms? Or do you live in your own terms? Nakikita mo ba na si Lord yung nasusunod sa buhay mo? Kung sa pagpili pa lang ng tama, sablay na tayo. May isa lang naman negatibong nakarating sa akin last week habang wala ako rito. That you started our worship house 10:40. Alam niyo naman na ayaw ko yun, di ba? Na nalilate tayo. Sa umpisa lalo. Eh, ako mapagmahal akong pastor eh. Naghihintay ako sa mga miyembro.
Siyempre, mag-uumpisa ka, na-miss na ng miyembro yung kalahati. Sa preaching na lang sila dumating. Kaya ayusin natin yan, syempre. Hindi natin nahayaan yan. Kaya ba gusto nyo ayusin natin yan? Gusto nyo ba yung nasa on? Ay, pag AGBBC GME, on time yan pa ngayon. Bakit po? Kasi, hindi naman sa ano, pero kung maghihintay tayo sa mga darating, paano naman yun dumating on time? Eh, di dumating tayo lahat on time. Kaya natin yun eh. Ako naniniwala ako, kaya natin yun. Kaya lang, dapat tayong mabuhay, not in our own terms, but in God's terms. Sunday is of the Lord. You never, ever schedule any plan on Sundays. Why? Because Sundays is of the Lord. Ang linggo po ay araw ng Diyos at para sa Diyos at hindi po natin dapat pinapakailaman. 6 na ngayong sa atin, di ba? Pero marami pa rin mga mananampalataya ang meron pa rin plano pag linggo. Wala naman plano pastor ng linggo, Sabado yun eh. Sabado ng gabi, kaya nadadama yung linggo. Peter lived on his own terms. Why? Kasi una, Peter thought he was untouchable. Akala ni Peter, walang makakatibag sa kanya. Akala niya, wala nang magiging mali sa buhay niya bilang mananampalataya. Mga kapatid, dyan po tayo dapat mag-ingat. Na akala natin wala nang magiging mali sa buhay natin. No. Sir and ma'am, if you are in a Christian walk, if you are in Jesus Christ, remember Satan will do everything on his power to hinder, to hurt, and to hassle. Guguluhin niya buhay mo, guguluhin niya buhay ko, guguluhin niya lahat. In fact, lalo na sa panahon ngayon, ang dami niya ng ginulo. May mga ginulo siyang buhay, may mga ginulo siyang church, may mga ginulo siyang Kristiyano, may ginulo siyang love life, may ginulo siyang relasyon. Ano pang guguluhin niya? Nang gugulo na nga siya, nang gugulo ka rin. Ingat po tayo because Satan will not stop doing Satan things. And remember, alam nyo po, huwag nating hahayaan na tayo pong mga mananampalataya ay nagpapatuloy lang. We are not meant to be nagpapatuloy lang. Lumalaban po dapat. Tingnan nyo po, when we live on your own terms, you will, like Peter, he thought he was untouchable, na walang makakatalo sa akin. Manok lang pala. What Peter thought was he was powerful, but God showed him he was not. Peter thought he is faithful, but the reality taught him that he was not. Peter thought he cannot back down, but the suffering of Jesus showed him that he was wrong. Ngayon, kung ikaw si Pedro at nakita mo lahat yun after mong sinabi yun, what would you feel? Sino ngayon dito yung may pangako sa Diyos? Pero hanggang ngayon, pangako pa rin. Pastor, alam mo, pag nangyari yun, pinapangako ko sa iyo. You know how many times I heard those kind words? About 100 times. And a lot of them, or most of them, didn't happen. Ikaw, kapatid, ilan na yung pangako mo sa Diyos na hanggang ngayon pangako mo? Alalahanin niyo po, you are not untouchable. And number 2, you are unguarded. Peter thought wala na makakatalo sa kanya, so he backs down. Binaba niya yung kanyang security. Ikaw, gano'ng kataas yung security mo? Nahihirapan ba si Satanas sa'yo? Or mga tropa kayo? Ano ba lala? May tropa mo pa. So, kaya umagang ito, nagpunta ka rito sa church. Ano yung rason mo?
Kasi pwedeng ang pagpunta mo rito is out of nakasanayan, out of routine, out of... Ito yung buhay ko eh. Parang maliligo lang. Ginagawa mo, sino ba rito yung naliligo dahil gusto maligo? Lalo pag ginaw, ayaw nga nating maligo. Pero kayo sa init na ito, alam ko, gusto nating maligo. Kaya ka tayo mag-swimming kasi gusto nating maligo. Pero sino rito, yung nagsimba ngayon kasi gusto niya magsimba ngayon. Alam niyang gusto ng puso niya magsimba ngayon. Yung motibo ba natin ay tama pa rin sa harapan ng Panginoon? Kasi baka mamaya nagsisimba tayo na hindi naman masama yung rason na yan. Nagsisimba tayo because kailangan eh. Or baka nauobliga tayo. Paano mo malalaman, Pastor, pag naobliga ka lang na magsimba ngayon? Una, ginising ka. Hindi ka gumising on your own. Ginising ka. Uy, tanghali na, alas 10 na. Mayaman na yung kapitbahay, tulog ka pa. Ginising lang kayo, ha? Kasi alam ko, pag gusto talaga niya yung isang bagay, hindi mo gigisingin yan. Gising talaga yan. At naghanda pa yan. O, sino rito yung kagabi pa lang, naka-ready na yung isusuot niya? Pero naman pala. Tingin ko naman naghanda naman yung iba kasi yung iba nga nagawa pa. Lalo na pag, ang hirap pala maging babae, ano? Ang dami nyo kasing problema, tapos magkokolorete pa kayo. No? Di tulad namin, pagkaligo namin, suklay kami, tapos na kami. Kayo hindi pa, may ganun pa, may ganun pa, may ganun. Basta marami. Daming kolorete. Yes, usapang physical pa lang yan, na-prepare pa lang natin yung outward natin, yung inward. How many of you prayed for today? Prayed for today's worship? Wala. May mga nag-pray ba dito para sa araw ng pagsamba ngayong araw na ito? Pinag-pray nyo ba? Pinag-pray nyo pa yung mensahe para sa araw na ito? Lord, dalangin ko si Pastor, sarapan yung ulam. Huwag po kayong maglala, may GG sa baba. Nagpaprito ako ng GG. Nandito na ako, kaya tiis-tiis ulit kayo sa gulay. Pag wala ako, alam ko, masasarap yung pagkain eh. Balita ako, doon lingkod, sarap ng ulam nyo. Wala daw ako eh. Unguarded! Huh? How many of us denied Jesus Christ because we left ourselves unguarded? Hinayaan mo yung sarili mong unguarded ka. Galit ka pa sa pastor mo pag niremind ka. Sa mga hindi natin ng prayer meeting, ha, tamaan sana kayo. Alam niyo po ba na may YouTube channel na ako? Kung hindi talaga kaya ng schedule nyo, pwede naman kayong manood dun eh. Kung ayaw nyo talagang umattend, wala mo magagawa ron, napilitan. May YouTube channel po tayo. Ha? Tatype ko na lang dito mamaya. May group chat din naman tayo. May Facebook naman ako. Pwede nyo ako, gusto ko umattend. Pero hindi kaya ng schedule eh. Andito pa nga ako sa work. Ano po ba yung, paano ko po ba mapapakinggan yun? Hindi na ako nakakapag-live dahil wala naman na akong data rito, dito na dati. Kaya naisipan ko, i-upload ko na lang sa YouTube yung mga mensahe pag Wednesday. Ang problema mo naman doon, iba pa rin, yun nandito ka. Yun ang ginawa ng technology na yan eh. Dahil dyan maraming tinamad magsimba. Hindi talaga kaya ng schedule ko, basta. Nakalulungkot kasi, we live on our own terms, kaya hindi makaya ng schedule. Ano ba ang requirements sa usaping trabaho? Bawal ang may linggo. Ano bang requirements sa usaping gawain? Huwag pabayaan ang pagtitipon, not forsaking the assembling of ourselves together. As a matter of some is, ano ang pamantayan sa prayer? Lalo na sa prayer meeting. Pray without ceasing. Alam mo naman yung basic, di ba? But you deny the truth. You deny the basics because you want to live on your own terms. Basta mabuhay ako, nakampante ako, na maayos ako, laging yung gawain ng Diyos na lang ang pwedeng maghintay. Ihintayin ako niyan eh. Kawawa naman ang gawain ng Diyos kung laging ganun ang usapan.
Kung doon pa lang na-deny na natin si Jesus Christ, sino tayo para husgahan si Peter? Thirdly, unbelief sa verse 35 on God's words. Sabi ng Panginoon sa verse 34, di ba? Sabi niya kay Peter, ngayong gabing ito, bago tumilaw ka manok, ikakaila mo ako 3 beses. Hindi naniwala si Peter. Sabi niya, Panginoon, mamamatay ako kasama mo. Hindi kita ikakain. Si Jesus Christ na yung kausap niya. Si Jesus Christ na yung nagsabing gagawin niya. Hindi siya naniwala. Harap-harapan that Peter denies the truth that Jesus said. Mga kapatid, ilang verses na yung tinry nating ibaluktot just to fit our wants. Ilang mga talata na sa Bible yung pinipilit nating ilapit sa gusto natin. Dapat ba ang salita ng Diyos ang mag-a-adjust? Kayo na lang tanungin ko eh. Yung salita ba ng Diyos ang dapat mag-adjust sa gusto natin? Di ba dapat tayo yung nag-a-adjust sa gusto ng Diyos? Walang pakialam ang Diyos sa gusto mo. Hindi dahil sa hindi kanya mahal, kundi karamdiman ang gusto mo ay may pansariling interes. Mga kapatid, alam ng Diyos yung tama. Alam ng Diyos yung tama at yung best para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa. So pag kinwestiyon natin yung salita ng Diyos directly, problema po ang aabot. Mamayang hapon, magre-report si Ashley. Handa ka na ba? Handa. Mga ibang kapatiran na hindi pa kasali, sa next na pagpapaikot ng roleta, sumali na kayo. Jerome nga excited na no Brad? Excited ka na? Aantayin ko talaga kay Jovic, my friend. Yan, sa favorite kong nila na. Kahit nandun ako sa Tansen, na-mention ko siya. Ewan ko ba't paborito ko to. Kasi, isipin niyo po maraming salita na ng Diyos yung harap-harapan nating dininay. Harap-harapan. Sabi, wag tayong magkakagusto sa unbeliever. Anong ginawa mo? Ginawa mo ba? Napaka mo! Salita ng Diyos yun, hindi. Ito pa. Sabi ng Bible, ito tinuro ko sa tansa. Sabi ng Bible, magbigay tayo. Di ba? Amen. At kung magbibigay daw tayo, yung masaya daw, di ba? Amen. Ha? Yung masaya, lukot tayo 500. Masaya ba yun? Sabi ko, si Ninoy, nakaganyan sa 500 eh. Pag after mo siyang binibigay, nakaganon na eh. Masakit yung mukha niya, nilukot mo eh. Tapos, nakalulungkot. So, sabi ko rin ito sa Ransa, natidisgrasya po yung mga tights nyo dahil sa 11-11 na yan. Dahil sa 12-12, natidisgrasya yung tights mo. Sabi, magnanakaw ka daw pag di ka nag-tights. Pero wala kang pakialam doon. Bahala ka. Kaya kapag di ka nagsisimba, patong-patong na kasalanan ka talaga eh. Hindi ka nagsimba, kasalanan nyo. Hindi ka sumamba, kasalanan yun. Hindi ka nagbigay, kasalanan na naman yun. O, patong-patong talaga ang problema mo eh. Tapos pag sinabihan ka, galit ka pa. Pag pinagsabihan ka, lumalabang ka pa. Samantala sinasabi lang naman sa iyo yung makaposibilidad na mangyari. Anong problema? Hindi tayo magpapaturo sa salita ng Diyos when we live on our own terms. Pag patuloy tayong nabubuhay ayon sa gusto natin, eto tandaan nyo, kahit sinong presidente manalo, kung ang Pilipino may kanya-kanyang gusto, wala mangyayari sa bansa. Kahit si Bongbong pa iboto nyo, wag na wag si Lenny ang iboto nyo, bahala kayo kung si Isko ang iboto nyo, kahit sinong iyo po dyan, kung ang tao, iba-iba ng gustong mangyari, wala. Kaya ipag-pray nyo yung iboboto nyo, pray. Wala akong ikakampanya, pero pag-pray nyo na lang iboboto nyo. Lord, sinong gusto mong iboto ko? O baka naman ayaw mo akong bumoto kasi ako ang gusto mo. Ikaw pala. Ikaw pala gusto mag-presidente. But kidding aside,
God's words. Itong kahapon ang gandang balita. Kahapon ko na ito nabalitaan. Umapila yung mga LGBT sa Supreme Court. Umapila sila for same-sex marriage. At alam nyo, the judges, salamat sa Diyos, talaga napakabait niya. They voted 15 against 0. They turned down the same-sex marriage. 15-0. Lahat ng judges sa Supreme Court, kaya palakpakan natin sila. Buti na lang. Sigurado ko lahat sila straight. Kasi kung may isa doon, tsak yun, in favor yun. Kahapon din naman, ay nung isang araw yata ito, nabalita si PACQ, ayoko ng diretso yung salita, nakasuhan siya ng sex trafficking. Eh talaga naman kasi yun, matagal na yun eh. Marami lang bulag yun. Ha? Si PACQ, si Kibulay, mahilig pala sa chicks, ayun. Nakalulungkot lang kami mga pastor, damay na naman kami. Kasi nakakabit sa kanya yung pangalang pastor. Bagay, pag tinanggal mo yung pastor, hindi na siya matatawag na Pax. Hindi na. Ayaw ka na ituloy. Hindi na siya matatawag na gano'n. Kaya lang nakalulungkot dahil yung pastor ng salita, ikakabit niya, damay na naman kami. Nakakalungkot ko. Mga kapatid, you deny Christ when we live on our own terms. Hindi ikaw ang magsusulat ng rules ng buhay mo. May rules na po ang Diyos kung paano tamang ipamuhay yung buhay na yan. Wag na po tayo yung nagdidikta. Hindi naman ikaw si Marcos eh. Kung sa buhay mong yan, ano yung plano mo? Handa ka pang sumunod sa plano na ito. Kung sabi ng Diyos, kalimutan mo sarili mo. Kalimutan mo sarili mo. Handa ka ba? Sabi ng Diyos, kalimutan mo pamilya mo para sa akin. Handa ka ba? Sabi ng Diyos, kalimutan mo ang lahat sa mundong ito. Sasama ka ba? Kung hindi ka handang sumama, you deny Christ. At isa pa, ang Word of God po, we deny Jesus Christ when we treat the Word of God as suggestion. Hindi po payo ang salita ng Diyos. Batas po yan. Hindi, kasi pwede naman. Minsan minamagic pa nating pilit eh. Hindi po pwede. Kahit anong magic mo, magic sarap pa yan o kung ano man yan, hindi po natin mababago ang salita ng Diyos. Mangyayari ang dapat mangyari. At huwag kayo matakot sa bakuna. Bakit ko sinasabi huwag kayo matakot sa bakuna? Dahil hindi yan yung mark of the beast. Ha? Itatatak yun sa forehead or sa palm of the hand. Pero nandito ka nagpabakuna eh. Ano yun? Lumipat dito? Magbasa kasi kayo ng Bible para hindi kayo natatakot. Pastor, ako sigurado ako mark of the beast yung bakuna. Dito ako binakunahan eh. Sa utak binakunahan, kaya pala ganun mag-isip. Let's wait. Let's wait for what? Let's wait for the Lord. Kasi yun ang totoo. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, whatever happens, I come quickly. Sabi ng Panginoon, surely I come quickly. Matagal na pong tapos yung gera. Ang kahihinat na ng laban si Jesus ang panalo. Kaya pag iniwan mo to, pag dininay mo to, pag di mo sinunod to, anong tawag sa'yo? Kayo nang humusga. Number 2, we deny Jesus when we live our godly ways. Kanina, live, yung nabubuhay ka sa sarili mong patakaran. Pangalawa, we deny Jesus when we live, kung iiwan natin yung mga pamamaraan ng Diyos. Ano ba ang problema ni Peter? Sa verse 58, chapter 26 pa rin ng Matthew, sa verse 58, ang sabi doon, but Peter followed him afar off. Si Peter, nung inaresto na si Jesus, hindi naman tumigil ng pananampalataya. Ang problema, hindi niya kayang ilaban ng harapan. Kaya naging tagasunod siya ni Jesus Christ mula sa malayong distansya. I remember dito sa church na ito, nagkaroon ako ng grupong ginawa. Ang tawag ko sa grupong yun, Inner Circle. Sino member no? Yun nandito ngayon ha. Ayun pa, si Ring. Tayo ka kayo. Tayo.
Kaya magalala, hindi ko kayo pagbibigay ng tagpa 500. Yan. At umupo na kayo. Pinaupo na kayo. Hanggang tapos na ng preaching yan. Hindi ko sila pinatayo for something. Pinatayo ko sila for this reason. Lahat naman yan, dumating sa point na nabuhay ng malayo din sa Panginoon for time. Pagkapat nagpipilit sumisimba, tama? Pero yung puso, dumating talaga yung time ng paglayo. Di ba kayo rin? Pagkapat nagpapatuloy ka sa Panginoon, minsan nga hindi ka nagpatuloy eh. May mga time ng paghinto eh. Dumating talaga yung time na tagasunod ka ni Jesus mula sa malayong distansya. And it so happened that Peter suffered the same fate na naging tagasunod siya ni Jesus, hindi dahil ginusto niya, kundi hiningi ng pagkakataon. Pero ginusto niya na rin eh. Kasi may control din naman siya na magpatuloy na sumunod hanggang kamatayan. But Peter did that. Ang sabi ng verse 58, but Peter followed him afar off. Nagtundan ni Pedro si Jesus mula sa malayo. Kasi ayaw niyang madamay, ayaw niyang makulok, ayaw niyang maranasan. Hindi niya kayang mamatay. Bagamat sabi niya na handa siyang mamatay, pero hindi niya kayang mamatay. Patunay mga kapatid, pwede natin sabihin, mananampalataya ako na Jesus, pero hindi ka handang maghirap. Mga kapatid, sa gawain ng Diyos may paghihirap. Marami nga eh. Kaya lang, bakit ang marami sa atin hindi handang mahirap? Pag nahihirapan na, ano yung tendency ng tao? Sumuko. When nothing is going right, the human tendency is the people stop. The people quit. Nakalulungkot lang, marami namang hindi pa ka naghihirap, sumusuko na. Hindi pa naghihirap yan ha. Sa gawain ng Diyos, ganun eh. Imagine Jesus Christ from heaven, He came down to earth to suffer. Ano ba lagay ni Jesus sa langit? Nahihirapan ba siya doon? Pinupurit, sinasamba siya doon. Pero hiniyaan niyang iwan yung magandang katayuan niya doon for you and me to suffer. Inasok niya yung gawain. Tingnan niyo po ha, we deny Jesus Christ. Why? When we live our godly ways. When we become selective followers. Alam niyo ibig sabihin ng selective followers? Yung pinipili mo na lang yung gagawin mo, yung i-a-apply mo, yung susuportahan. Imagine, when you become a selective follower, you select what you want and reject what you don't like. Okay, church, outing tayo! Amen! Lahat yan. O church, magbibigay tayo! Hindi umiiyak na rito. Nakita ko kanina pagluhan niya. 7K pa lang yung problema niya eh. Sinabihan ko na yan. Umabot pa pala ng to. Ayaw ka pa makinig? Ayan o, mag-apply ka dyan o, sa nasa likod mo. May-ari ng kumpanya. Wala ka problema. May pinikpatan na lang yan. Kaya kapatid, when you live your godly ways and you become a selective follower, you are depriving yourself for the beauty of God. Ang dami po sa gawain ha, tandaan nyo po ito, ang daming bahagi ng gawain, ang parang ang hirap sa umpisa, pero ang ganda pag natapos. The church, in my 11 years, puro hirap, daming hirap, sobrang hirap. Ito ko lang po muna, we started in this ministry, hindi lang sa church. Nag-umpisa naman kasi ito dahil sa Bulihan. We started there, 2009. My father and our family, nagsimula po ang papa ko, sinend out ng Amazing Grace Las Marinas. Nagpasimula ng gawain sa Bulihan with nobody but ourselves. My father, my mother, at lahat kami 7 magkakapatid.
Wala pa kaming kilala kahit sino sa Bulihan. Wala kaming kilala kahit sino dito sa GMA. Wala rin kaming kilala sa Kano. Doon nag-umpisa. Kaming pamilya, siyam kami lahat, kasama pa yung lolo ko nung buhay pa. Nakasakay kami sa isang owner-type jeep na hindi namin alam kung paano kami nagkakasya doon nung araw na yun. Sa mga panahon na yun. Pupunta kami dyan sa Bulihan. Naghahanap kami ng mga sheshera. Nagta-Thanksgiving, nagsusol wedding. Hanggang sa dumating yung time na nakahanap kami ng uupahang lugar, umupa doon. At nagsimula ng Amazing Grace Bible Baptist Church, Bulihan. 2009 was the year. Kami lang. Ako pianist. Song leader si Pastor Andrew. Preacher si Pastor Jim, syempre. At yung mga kapatid ko, Sister Bernadette, siya nagtuturo sa mga bata. And the rest, support. Sinukulan namin yung gawain ko. And by this coming July, well, they will celebrate their 12 years. And the rest is history. A year later, sinend out si Pastor Aaron sa GMA sa tulong ni Pastor Edgar Tamayo. Collaboration nga ng gawain ng Amazing Grace at ng Gracio. Ito, simula 2010. Kung babalikan ko yung buhay namin noon, isang owner lang kami. Isang owner lang. Ngayon, punta kayo dyan sa bahay. Akala nyo may, may car wash eh. Ano yung sasakyan? Pastor Handro has his own brand new car. Si Papa, binili din ng modelong sasakyan. At ako, binana ko na lang yung sasakyan, yung Starex na ginagamit natin. Yung motor, tagi-tagisa kami. May tricycle pa si Brother Abby na napakayaman. From one owner type tip. From na. Ano po yung sinasabi ko? I'm not saying that we're rich, but God knows how to bless people. God knows how. The problem is you don't know why. And you don't follow the rules. Simple as this. Do not live your godly ways, because if you live your godly ways, mga kapatid, tingnan nyo ito. Pag nagkaroon ka ng distansya mula sa Diyos, nalalapit ka kay Satanas. Kasi bakit may distansya? Ibig sabihin, malayo ka. Kasi kung ikaw, yung buhay natin, wala dapat distansya yan sa Diyos. Dahil kung may distansya yan sa Diyos, hiwalay kayo. And you will find yourself away and miserable. Miserable yan, lumayo sa Diyos. Tandaan nyo po. Hinihintay ko na lang itong mga nagsisilayo na to. Buti sana kung lumayo lang sa church, naganap kayo pa church. Hindi. Lumayo talaga. Sa Katoliko na nagsisimba. At kinukumpleto pa yung 9 days, simbang gabi. Takin mo nga naman. Sarapan na. ATM at the church. Hashtag simbang gabi. May dala pa siyang photo mo. Ang kapal na mukha. Kaya na bilang pastor, wala ka naman magagawa eh. Buti nga sana kung ikaw yung dahilan, kaya umalis, hindi eh. Ang dahilan, umibig. Kaya, ikaw, Brother Jerome, huwag kang iibig. Sa unbeliever. Sa unbeliever. Pwede ka naman umibig eh, pero huwag sa unbeliever. Kaya mo si Junvic, oh, bait oh. Mukhang harmless lang. Secretive follower. Yan yung susunod. Secretive follower. Ito. Follower ka ni Jesus pero secret lang. Hello. Ano yan? Parang relasyong tinatago? Walang nakakalam? Ang hindi pa naman pag tago yung relasyon nyo, pag may dumating, parang ganyan din ginagawa natin sa Diyos, di ba? Kawawa naman ang Panginoon. Diba? Nasa work ka, nagpe-pray ka, may dumating. Kawawa ka naman. May prayer meeting kayo, a-attend ka. Oh, ba't uwi ka na? Saan punta mo? Hindi, may lakad lang. Hindi mo masabing prayer meeting? Ano yan? Dine-dine mo ang Diyos? Ma'am, alam niyo po, sa December 26 po, ma'am, at 27, ma'am. Ay, sorry po, 27 po, hindi po ako papasok, ma'am, ha? Bakit? May family event na po, sinungaling. Family event. Sabihin mo na,
May Thanksgiving po ang church, ma'am. At kasama po ako doon dahil pamilya ko ang church, ma'am. Kung tatanggalin niyo po ako dahil pagsama ko doon, so be it po, ma'am. Pero tinitiyak ko na po sa inyo, Ma'am Ina, na a-attend po ako doon. Amen! Oh. Ano naman yan? Minsan ka na nga lang. Minsan na nga lang tayo magsasaya na magkakasama. Tatablahin mo pa. Sabi pa naman sa akin, Pastor, malakas ka kay Lord eh. Lagi niya pa sinasabi sa akin, oo, kaya kita ipatanggal pag gusto ko. Huwag mong intayin gawin ko, sumama ka. Huwag mong painitin ulo ko. Secretive follower, ha? Tingnan mo, ha? Sabi ni Peter, hindi, hindi ko nga alam kung sino yan. Nasa puso mo na nga eh. Gusto ko mag-special number, gusto ko mag-testimony, pero dinedenay mo pa rin. Ayaw mo. Sa loob-loob mo, gusto mo, pero dahil nahihiya ka, ayaw mo. Deep inside you, gusto mo nang kumanta eh. Kaya lang, dahil iniisip mo, sasabihin nila, hindi nila. Ano ba naman klase? Ano ko ba si Lord ang piniplease natin dito? Eh, ba't naghihintay tayo ng palakpak? Una, hindi ka talaga dapat palakpakan. Wala ka naman sa singing contest. Eh. Pangalawa, hindi ka umaawit dahil sa tao. Worship sa Diyos yan, di ba? Kaya nga, dahil worship sa Diyos yan, gandahan mo. Kasi sa Diyos yan eh, di ba? Pangatlo, kaya mo gagawin yan. Hindi para makita ka, kundi para maluwalhati ang Diyos. Kung yung boses mo, hindi ka luwalhati, at di sa puso mo man ba? Kaya namin magtiis. Ano ba naman yung marinig ka namin na piyok? Eh, wala naman sa amin yun. Kayo ba? Meron sa inyo yun? Issue ba sa inyo yung pagpiyok? Ha? Hindi nga kanina yun, pagkapatid rito, halos naramdaman ko yung vibration sa loob ng church nung nasa birit time na sila eh. Ito hindi sa tinataas to, pero ako, bilib ako kay Brother Drexler. Pagdating sa mga kanta. Bagamat sapaw talaga siya sa maraming pagkakataon. Pero siya hindi siya nahihiya. Eh ba nakikita nyo nahihiya siya? Ang kapal ng mukha eh, diba? Pero ganun yung tamang puso. Alam nyo, nung nandito yung family ko, ang gaganda na sinabi nila sa inyo, huwag kayo mag-alala. Ron, nanyayaman ng mga member mo sa sarap ng ulam mo na. Okay, nabibless kami sa mga taga doon. Sabi sa akin, ano pa yung mga ginawa, ano pa yung mga doon. Natutuwa kami doon, saya-saya doon. Yung mga kantahan doon. Kaya lang, 10:40 na nag-umpisa. Yun lang. Sabi ko, ganda na lang kayo. 10:40 na nag-umpisa. Batay. But then again, balik tayo sa mensahe. Do not lead the godly ways. Don't be a secretive follower. Tell the world that Jesus is the Son. Yung kanta ng Katoliko, tell the world of His love. The greatest love above. Alam niyo yung kantang yan? Walk every step, every ride. Kanta yun ng mga Katoliko nung World Youth Day yata. 1998 pa yata yun. Hindi pa kayo tao. Kaya dito talaga. Malabas tuloy yung mga matatanda. The people will tell the world of His love, but we Christians will tell the world of the Savior. Lapit na naman magpasko sila. Baka mamaya nasa party ka na naman ha. Ang matindi pa nito, Thanksgiving natin di sasama. Christmas party ng kumpanya, present. Ang sarap patayin. Ito pa, Christmas party ng kumpanya, gumaganon-ganon pa. Sarap sampalin. Kristiyano yan. Kaya pala ayaw sabihin, mananampalataya siya sa work kasi gano'n Bilang pastor, malulungkot ka na. Thirdly, when we live our godly ways, we became a selective follower, a secretive follower,
And ito, separate follower. Ikaw yung tagasunod pero hindi ka namin kasama. Kaya nakalulungkot sa Thanksgiving, tagasunod ka ni Lord Kamo pero hindi ka sumama, hindi ka sasama. Ha? Ang sarap mo pandilatan na baka, Pastor, 500 kasi ang mahal. Pero pag nagsha-shopee ka, yung mga nakatingin sa Pastor, marami pong willing sumama. Hindi lang willing yung wallet. Matagal pa naman yun. Di makaruling kayo. Di ba naman yun? Di kalyan ah. Di kalyan ah. Sabi mo. Makaruling ka. Sabi niya yan ah. Wala kayo sa buhay nyo. Basta pag nakita ko kayo sa daan, uy, di ba, miyembro dito? Di oh. Ako naman na magiging Pedro sa inyo. Alam niyo, pag separate follower kayo ng Diyos, napakalabo niya. Huwag ka na mag-abang na magandang mangyayari kung separate follower ka. Anong ibig sabihin nun? Follower ka ni Kristo pero ayaw mong lumapit. Ano yung stalker? Pastor, ito yung mga salita ng mga separate follower. Pastor, hindi man kami kasama pero by spirit, kasama mo kami dyan. Ang sarap murahin eh. By spirit. Di ba pa naman patay? Pastor, di man kami kasama dyan. Magkalinawan na nga tayo ngayon. Sino yung sasama? Amen. Kalinawan na nga. Na walang tumataas. Patay tayo. Kaya ang problema mo, schedule o pera, sino yung sasama? Malay nyo, may sumagot sa inyo. Kayo dyan, bahala kayo. Siyempre, mga bayad na, nakataas na. Tandaan nyo ito, kung tatablahin mo yung ating Thanksgiving, siguraduhin mo tatablahin mo rin yung ibang mga activities ng ibang mga. Dahil kung hindi ganun, unfair talaga yun. Nag-iisip nga po ang pastor nyo nang para mag-enjoy tayo magkakasama. Na-enjoy mo ang gawain. Tapos tatablahin mo. Akala nyo ba kayo na may schedule ng 27? May Bible study ako nun ah. Okay, ano ba naman yung sabihin ko sa kanila? Martes na lang tayo magkita. Kasi may gawain ng church. Minsan-minsan naman, tablahin mo naman yung iba para sa church. Amen. Ang hina. Di ko naririnig yung nasa baba. Separate follower. Kung magiging tagasunod tayo ni Kristo, may requirement siya, di ba? Any man will come after me. Ano daw yun? Let him deny himself. Kalimutan mo daw yung kampanya mo, ay, yung sarili mo. Take up his cross. Matuto ka daw magtiis. And follow me. Tsaka ka lang pwedeng sumunod. Ha? Malino po yun. Di po ako nag-aano ng ano sa inyo. Totoong verse po yan. At yung prodigal son, di ba? Tandaan nyo? Naging follower naman talaga siya, di ba? Pero nung gusto niya siya na masusunod, ano nangyari? Lumayo siya. Pag-uusapan namin, Pastor, sa outing may mga tao na biglang darating. Di okay. At yung outing nagamit para ma-revive. $500. Sama nyo kahit sinong gusto nyo, basta magbayad. Magbayad. Pero hanggang 35 lang tayo. Yun sabi ko na ito. Kasi pag lumagpas pa doon, masikip na. Diba, nagsiswimming tayo lahat, oh. Tapos dumive si Nicole. Ano na gagawin natin? Makikita natin. Pag dumive, ganito. Ang tubig. O, may video okay doon, ha? Baka naman umiral pa yung pagkakarnal nyo, ha? Gagamitin ko yun para pag nag-preach doon talaga. Di pagtapos mag-preach, kaka kayo kumanta. Pero ang ipapalagay lang natin kanta doon, Amazing Grace na. Maghapon yung kantahin, ulit-ulit. Yun lang. Pwede na. Thirdly, when we deny Jesus Christ, we deny Jesus Christ when we love ourselves more. Pag mas minamahal natin yung sarili natin kaysa sa mga dapat nating
mas mahalin. Okay? When Peter denied Jesus Christ, it's not just once. Not just twice, not thrice. Kayo ba, naranasan nyo na kayo naman yung i-deny? Ano? May relasyon kayo? Kaibigan ko lang yun. Ito talaga malisyosong utak eh. Mararanasan nyo pag nangaroning kayo. Minsan pag nag-my-day kayo, tapos yung my-day nyo puro kabunduan, tapos ako pastor nyo. Tapos sa akin babagsak yun. Oh, nakita ko si ano, maraming beses na yun. Nakita ko si sister, ano, miyembro mo yun, di ba? Ba't ganun? Nadadali ako ng kapwa ko pastor. Log. Kasi, bumabawi na lang ako pag miyembro naman niya yung may ano. Babawi na lang ako. Miyembro mo yun, di ba? Oh. Kaya lang, di naman dapat ganun. Dapat bilang mananampalataya, iniingatan mo rin yung sarili mo. Lalo na yung testimony. Kaya huwag ka nagtitiktok, ha? Amen. Are you looking at the color blue, woman? Pwede, parang blue versus red, oh. Kami naka-blue, eh. Kaya ako, parang ako daw yung mangga dito sa Cortina. Ayan. Sabi dyan, when we love ourselves more. Hanggang minamahal daw natin yung ating sarili. Mahal naman ni Peter si Jesus Christ. Walang issue doon eh. Problema niya, mas mahal niya yung sarili niya. Pakita natin na sabi. Yan, para mas makita niyo. Kasi harap-harapan yung kinakaila, yung katotohanan. Minsan gina-justify mo kahit mali. Ha? Mali na eh. Sige ka pa. Mali na, gina-justify mo. Dine-deny mo pa yung truth. Pastor, hindi naman sa ganun. Ano ba naman yung umibig lang naman yung tao? Tandaan mo ha, yung mga problema dumating sa buhay mo. Ano ba yun? Pagsubok o pagpapalo? Alam mo, mapalad ka kung palo yan. Mapalad ka, thank the Lord kung palo yan. Kasi patunay, namananampalataya ka, napalo ka eh. Pero kung hindi palo yan, pagsubok yan, isang napakagandang oportunidad na bilang mananampalataya, sinusubo ka ng Diyos, ipakita mo sa Diyos na, Lord, kaya ko to. Kaya lang masakit, yung totoo talaga, yung totoo talaga mismo, ikaw pa mismo yung talagang sumasalungan. Sinabi ko, mga kapatid, dapat mag-soul winning tayo. Sino ko kontra? Kahit mainit? James? Pag may naiwan dito mamaya mamaya habang nagsusoul winning, gusto masakit yung ano ko eh. Sasakta na lang talaga kita para may rason ka na. Handa ba kayong umitim para kay Lord? Princess? Handa ba? Albert, handa ba? Wala eh. Pag-try natin. Pag-try natin siya. At medyo may problema. Bossing, handa ba? Si Bossing, lumabas to eh. Pag nag-ahatid to eh. Di ba rin mainitan to eh. Bossing ha? Diyan tuloy, di na bumalik. Mga kapatid, ang soul winning po, hindi po yan trabaho lang ni Pastor. Trabaho nating lahat. Bawat mananampalataya yan. Tama na yung kaarte ha. Baka mamaya nagsusoul winning tayo. Magandang hapon po, libreng babasahin nun sabihin nyo para wag na kagad pag ano kung bayad-bayad. Libreng babasahin po yun na kagad. Libreng babasahin po. Yung babasahin po, baka mamaya habang nagsusoul winning kami, ikaw nagsasad lang. Sacrifice!
Hey guys, kung para sa Diyos yan eh. O baka naman mamaya, kainit-init ang araw, sobrang ayaw mong umitim, naka-long sleeve ka. Ang mga taong nabilad sa araw at nangitim, bumabalik naman yung kulay niyan eh. Ha? Yung ibang hindi na, natural na nila yan. Hayaan nyo na sila. Ako nga, lakas ng loob ko mag-yelo. Oh. Hindi naman ako kaputihan. Tignan nyo. Para akong Ferrero Rocher. Di ba ganito yung kulay ng balot? O, chocolate. Hindi, lalabas ako. Ano yung ganda ng kulay ko kung wala namang kaluluwang naiakit ko sa lahat? He that winneth souls is wise. So, if you do not win a soul, you're bobo. Yun pala yun. Tandaan nyo po ha, ordinaryong araw lang to, ordinaryong Sunday lang to. Pero magiging special pag may kaluluwang naligtas. Ayaw nyo ba? The danger that we forget the truth. Alam mo, may danger din. Makalimutan mo yung totoo. Ha? Maraming totoo, nakakalimutan mo, di ba? At nakakalimutan mo dahil sa kasinungalingan. Marami na kasinungaling sa paligid eh. Tingnan mo, sabi, aayusin ang gobyerno, aayusin ang buhay nyo. Naganda ng pangako, no? Kanino pangako yun? Ayaw ka na ng manira eh. Baka sa araw ng kampanya, sa araw ng eleksyon. Ma'am, sample balot po. May nakaipit na po dyan, ma'am. Yan na yung boto. Sige, boboto ko to. Pero pagdating doon, hindi mo yung boboto. Double crosser ka. Nagpasuhol ka na, nanloko ka pa, scammer ka pa. Kita nyo yung gagawin nyo sa eleksyon. Paano kung ube yung kasama ng sample balot? Wala. Kung 3 tao yung kasama ng sample balot, mabibili ka pala, hayop. Kayo nga, kung kayo ang ilagay sa ganong temptasyon, nasa araw ng eleksyon may 3 taong kasama yung sample balot. Planado na kagad ah. Tapos kung bumoto, SM muna. Mabibili ba yung concession? Pag ganito tayo, baka sa araw ng eleksyon. O sino yung boboto ba? Kalinawan tayo para makita natin. Lahat pa kayo botante ng GMA? O, sige, abangan ko kayo ha. Tignan ko yung mga presinto nyo ha. Teka, sa taas mga kabotante. Kaya si Aileen na pagpapantay ko. Teka, so pagtapos ng eleksyon, nakita nyo si Aileen, dumiretso na kagad sa unit up. Sa election pa lang, di na sila maging fair. Imagine mo yung gagawin niya pag nakaupo na yun. Babawi yan! Sa dami ng binigyan ng 3 tao niyan, babawi yan! Babawi yan! To be honest with you, wala akong mapili sa kanila. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat na iboto nyo, wag lang si Lenny. Wag lang. Tandaan nyo, nung huling babae ang presidente natin, nagka-loko-loko bansa natin. Hindi ito usaping gender eh. Ang usapin dito, ang Bible, ang nilalagay na leader, wala. Na, ako i-endorso, pero kung tatakbo si Clyde bilang Pangulo, hindi na lang ako boboto. Danger that we forget the truth. Huwag mo kakalimutan yung totoo. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Paghanap nyo yung totoo, panindigan nyo. Kahit sino pang magalit sa inyo, kahit ako pa, kahit against me, basta totoo tayuan nyo. Pero pag joke yan, tawanan nyo. Pero pag totoo, at sinabi yan sa'yo, huwag ka magalit. Alam mo sis,
kaya walang kwenta ang buhay mo ngayon. Wala ka sa Panginoon eh. Magagalit ka ba sa akin? Eh, sinabi ko lang naman sa'yo yung lagay mo. Kung baga parang sinabi ko sa'yo may cancer ka, kasalanan ko yun. And thirdly, disaster in compromise. Magkakaroon ng disaster kung tayo ay nakikipag-compromise. O, ito ha, tamaan ng kidlat ha, sinungaling ha. Sino rito yung may kachat na unbeliever? Pag di ka tumaas, babariling kita eh. Eh, buti tumaas ka na. Kachat na unbeliever. Eh, wala namang usaping magjowa eh. Basta kachat mo lang siya, kakwentuhan. Eh, hindi rin yung usapin na, pero yung, wala problema yan. Pero yung, may plano ka doon sa unbeliever na yun, na balak mo siyang jowain, sino yun? Wala. Patay na sinungaling ha. Hindi, wala akong intensyon, pastor. Pero nagsasabi ka ng I miss you doon. Ito pa. Wala kang intensyon ka mo. Pero kung makapag-good morning kayo sa isa't isa eh. Good night. Pa-sweet dreams ka pa. Ito pa. Malalaman mo yan ganyan, pag habang naguhugas ka ng pinggan, sige ka nang kaka-reply. Natawa si Nicole, halatang meron to eh. Ilang boyfriend mo ngayon? Kakabulungan na sa likod oh. Patay tayo dyan oh. Yari oh. Mga kapatid, alam nyo na yung standard ng Bible. Hindi yan yung standard ng church. Sabi ng Bible, be not equally yoked. You have nothing to do with the unbelievers. All you have to do to them is to share them the word. But God is strict na tayo po ay hindi dapat makipagrelasyon sa Kanya. Sabi nga ng Bible, makipamatok lang eh. Ikaw nakipagrelasyon pa. Kahit di mo pa nakita. Tingnan mo, saan napunta? Disaster. Eh, buti nga sana kung pogi. Maganda. Buti nga sana. Kaso unbeliever na nga, wala pang itsura. Dahil pa dyan, nagsisinungaling ka. Disaster. Ha? Disaster. You are creating your own disaster. Sabi, sa Baptist churches ito among Baptist churches, 95% of the Baptist churches has teenage pregnancy. Ang AGBBC GMA, marami tayo dito, di ba? Pero nangyari ba yun nung nandito? Nangyari yun nung wala. Nangyari yun nung tumigil sa Panginoon. Nangyari yun nung nilayo yung sarili sa Panginoon dahil mas binahal yung sarili kaysa sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kahit sarili mo kakalimutan. Bibigyan ka ng Diyos ng talagang para sa iyo. Alam niyo, ang sarap pag dumating yung regalo. May regalo. Kunyari, Pasko. Nakita mo yung pangalan mo doon sa regalo. At habang tulog yung lahat, kinuha mo yung regalo, binuksan mo, sinilip mo yung laman. Eh, nakita ka nung nagbigay. Kung ikaw yung nagbigay, ano mararamdaman? Nasabik? Excited lang? At kung ikaw naman yung gumawa nun, ano ang mapipil mo pag nakita ka nung nagbigay? It plays in this. Ang Panginoon may regalo sa bawat isa sa atin. Problema natin, minamadali natin buksan. Ayaw nating intayong ibigay niya ng puso. Kaya Eileen, huwag buksan ng regalo. Huwag punta ng punta doon. Maglapit ng lapit sa Christmas tree. Sinasabi ko lang, may ikaw din ha. Mamaya, pili mo, regalo yun ng Diyos sa'yo. Unbeliever yan, regalo ng Diyos. Ano, niregalo ka ng Diyos ng Granada? No. God will give you the exactly person you need. Not the person you want, but the person you need. Pastor,
Kung ang need ko, pogi. Mayaman. No, hindi yan ang need mo. Masyado ka nakakapit sa Cinderella story. Hindi ko yun ganun. Don't compromise. You deny Jesus Christ when you compromise to the unbelievers. Habang nagte-Thanksgiving kami, Christmas party nyo yun, sumasayaw ka. Ha? Yeah, pagpe-pray kita, malagutan. Malalagot, pastor. Ng sapatos para matapa. Dapat tabla-tabla lahat. Wag lang yung gawain, tabla-tabla lahat. Ha? Asot na lang tayo eh. Last, alam ko mahaba na to, pero tapusin na natin. Bilisan ko na lang to. Ano nangyari kay Peter? Ang nangyari kay Peter, sa verse 75, and Peter after the manok tilaox. Ano nangyari? Remember the word of Jesus and said unto him, for the cock crowed thou shalt deny me thrice, and he went out and wept bitterly. Sobra yung iyak ni Peter after siyang tignan ng Panginoong Kristo nung tumilaok yung manok. Tanong, when was the last time you cried to Jesus Christ? Kailan yung huling pagkakataon na umiiyak ka sa Panginoon? Lord, 11K na yung utang ko. Lord na Lord. Lord, kumala po yung outing ko, Lord. Hihintayin mo pa bang maging 24 yan? Gusto niyo po ba yung sobrang lungkot? Kasi meron mga tao na pag sinabing depression is normal. Diba? Pero alam niyo po, ang depression, choice pa rin ng tao. Choice mo kung made-depress ka. Kung sinong depress kayo, dadalahin ko dun sa beds, halo-halo. Kasi mga depress, asan kayo? Dadalahin ko kayo to. Para bayaran nyo. Sarap pa naman ng beds halo-halo. May sili sa iba. No? 120 isa eh. Oh, may depress ba dito? Yung wallet daw ang depress. Sino yung depress ang wallet dito? Ganyan talaga sila. Tumataan lang. Sabi ni Eden dito, bakit ganun? Akala ko, i-make it rich, but puro sorrow. Totoo. Mga kapatid, kasi when we deny Jesus Christ, please understand that you will never be happy. Patuloy mong gawin yung gusto mo. Kalimutan mo ng kalimutan ng Diyos. Tingnan mo. Mamalasing ka. Hindi po pinapalad ang taong kinakalimutan ng Diyos. Tingnan nyo na lang yung mga wala na at tingnan nyo na lang itong church na to. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung church. Kahit sino nawawala, tuloy pa rin yung church. Ano nangyari sa mga nawala? I don't want to see them suffer, but it is happening. It is really happening. Kahit magkumparahan kayo ng mga sarili nyo, mukha siya mas mayaman sa'yo, pero tiyak ko, nagduro sa'yo. Ikaw, tinan mo, asa tama ka pa. Hindi ka nagmadali dun sa regalo mo. Siya nagmadali. Hindi nyo na mararamdaman ulit yung saya. Nabubuksan yung regalo dahil kusang binigay. Nakukuha nyo ba yung ibig sabihin? Gusto mo ba yung regalo mo? Binuksan mo na agad, hindi mo nakita yung tuwa nung nagbigay. Pala, tanong. May magbe-birthday pa ng November. Ayun, kakain tayo. Ayun. Dalawa at tapos na. Meron pa ba? November ha? Eh, may tinuturo. Pamamantikaan daw yung bibig natin, oh. Ang problema, dala dito nung pumunta, minola. Mantika lang.
December. Meron din, nasa baba. Ay, bongga pala yun. Nasa baba, nasa baba. Ang grande pala yun. Sarado ang Jollibee. May kiddie party. At sayang isipin ng birthday, ano? Pero alam nyo, kada birthday, nalalapit ka sa hukay. Reality yun. But since I was a Christian, hindi na para sa akin nakakatakot yung kamatayan. Yes, because it's a part of life and everything happy has come to an end. Ang problema nito, ending ka na kagad, hindi ka pa nga sumasaya. Yan ang gagawin mo pag nag-asawa ka na maaga. Ending ka na kagad. O, mga bata, di ba sa'yo maging single? Amen. Wala kang uuwian, wala kang pag-iingresuhan. Amen. Siyempre, sa magulang, iba naman yun. Wala kang pagsisilbihan. Hindi pagdating mo utos na kagad. Yan ang buhay may asawa. Reality lang naman. Pero kung at the age of 17, gugustuhin mo i-pursue yan, may problema ka. Kasi hindi yan yung panahon mo para dyan. Bilang isang teenager, dapat nag-e-enjoy ka pa sa buhay mo. Anong April? 23 ko nun. Bawal na matanda rito. Ito lahat ng mga bata sinasabihan ko kasi baka ligaw ng ligaw. Ha? Ligaw ng ligaw, hindi pa naman handa. Tingnan mo, sorrow aabutin mo. Sinasabi ko na sa'yo, yung mga naranasan ko, huwag mo nang danasin. Ha? Magpastor muna kayo. Diba, John Dick? Tawa lang si John. Tanungin niyo yung mga nanay, madali po ba mag-asawa? Masarap po ba ang may asawa? Ay, si Sister Adeline parang ano, Reality yan Reality yan ang pag-aasawa Okay din naman mga dalag. Pero kung pastor na pinig mo, napakaganda ng lagay mo. Wala, busy sa restaurant yun. Ingat-ingat kayo kasi minsan yung sorrow na dadanasin nyo dahil sa kagagawan nyo. Si Peter ganun Kagagawan niya kaya puro sorrow inabot niya. Kaya lang, wag nating anuhin naman si Peter kasi si Peter, na-restore siya. Hindi siya natiling a follower from apart. Kaya nga, ang kamatay ni Peter, worse pa rin Tinako sa cross. Pero pabaligtad, una ulo sa baba. At naisulat niya pa itong mga 1st and 2nd Peter. Ano pinakita nun? Si Peter, nagkamali pero tumayo at bumangon. Same as you. Hindi pa tapos yung kwento, pagbagsak ka, tayo pa. Amen. Tayo ka. Nadapa ka, hindi tumayo ka at lumakad ka ulit. Madadapa ka ulit, tayo ka lang ulit. Hanggang sa makarating sa finish line. Ang taong na natiling nakadapa, hindi nagpatuloy, nakadapa na lang doon at hindi na natapos. Peter denied Jesus, yes, but Peter returned. Nagkasala siya. Dinenay niya si Jesus at saka ka sinungaling niya. Sinungaling siya ha. Kung ano nung mura pa sinabi niya. Kasi sabi, di ba? Verse 74, then began he to curse and swear. Sa kakatanggi. And then shame. Nung tumingin si Jesus Christ sa kanya, ano nangyari? Lulubog na siya sa kahihiyan. Ikaw mga kapatid, kayo, kung titingin ka kay Jesus ngayon, hindi ka ba mahihiya? Kung nakakahiya, bakit hindi natin itama? Kung kunyari, dumating yung Sunday, 26, tapos 27, nag-outing na, tapos na yung outing. Tapos, yung susunod na Sunday, 2022 na yun alam ko First Sunday of the year yun. Nagsimba ka, hindi ka sumama nung outing. Ang saya ng usapan dito. Ikaw.
Siyempre, iinggitin ka namin at di ka lang namin iinggitin. Papatayin ka namin sa inggit. Kaya kung kasi hindi na ako magsisimba. Kaso pag di ka naman nagsimba, kasalanan ka naman. Kaya walang magandang kalalagyan pag di sumama. Sumama na lang. Ha? Kasi pag di sumama, paglalagyan. Pastor, hindi talaga kaya sumama. Mag-sponsor ka na lang ng 5 tao. Matatawa rin na kita. Ano gusto mo? 2.5 o 5? Hindi, alam ko na. Uutakan ko sa pastor, magbabayad na ako. Pero hindi ako pupunta. Galing Laguna yun eh. Sa Laguna punta natin, pwedeng dumaan nyo ng San Jose. Ay, ng San Jose. Pwedeng dumaan nyo ng... Wala kang ligtas. Ako sa'yo, sasama na lang ako. Ha? Hindi, kidding aside. Malungkot kasi pag naiiwan ka. Kasama ka namin eh. Bahagi ka ng pamilya ko. Tapos magpapaiwan ka lang. Hindi habang nag-enjoy kami, nakahiga ka. Pa-FBFT ka lang. Mama ka na lang. Nasaya ka pa. Now, for our conclusion, isang verse lang itong conclusion natin. Kasi anong oras na? 1:30. 1:30 na ako eh. Sorry ah. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Isang conclusion lang to. Isang verse lang to. Conclusion na natin to. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Maghihirap man tayo, ay mamamayanin naman tayo kasama siya. Kung ikakaila natin siya, ay ikakaila niya rin tayo. Ang sakit pag kinaila. Kunyari, buwi ka ng Bicol, Brad. Sama mo si Rhea. Ay, siya ba ang iyong girlfriend? Sabi ni Albert, Leo, kaibigan ko lang yan. Best friend ko lang yan. Anong gagawin mo? Okay lang. Walang pang-aaway. Magkayo dalawa na. O. Hindi na? Ito. Ako niya rin. Nagsabi sa inyo si Sister Barbelin. Ito lang ha. Uy, kayong tatlo. Hey, Jerome, yung big sagot ko na kayo ha. Eh kaso, nung mismong outing na nag-away kayo, sa galit ng ate nyo, bahala ka magbayad sa sarili. Kung kailang nandun na tayo, anong gagawin? Wala. Ha? Hindi totoo yun? Wala, hindi totoo yun. Kasi magpapakabayad ako. Siyempre, nandun na tayo eh. Madisgrasya pa eh. Mga kapatid, to finish this, ang sakit po pag kayo yung dininay. Ayan sabi ng Diyos, siya nagsabi nito, pag dininay nyo siya, i-deny niya rin kayo sa lahat. Nakakatakot. Sasabihin sa inyo, Panginoon, anong ginagawa mo rin? Sino ka? Kaya po, ayaw natin yan, ngayon pa lang po, iyakin na natin na paninindigan natin ang Panginoon, buhay man o kumatay. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin.